mga Bibles. Kag magatindog kita, baga pangunahan kita ni Brother Franklin sa pagbasa. May nga sa tanan, buksan ta aton nga mga Bible sa libro sang Psalms. Psalms 127. Masahon ta niyang bilong chapter. 5 laman ni ka verse. Psalm 127. Verse 1 nagasiling, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Lo, children are a heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. Together, happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Dalayawon ang pulong sa Ginoo. Salamat. Pwede ang mga pungko. Thank you, kid, Brother Franklin. Mga agastanan, today is the last Sunday of the month, and we would like to welcome everyone to our service today. And of course, this is a privilege that God has given to each one of us. You know, hindi tanan niya mga tao sa kalibutan may privilege sa pagsimba. First, if you are not a believer of Jesus, you do not have the right to come before God's presence because we know that only God's people are qualified to worship the Lord. Although, damo man sa mga tao sa kalibutan nga may tsansa man nga mag-worship sa Ginoo, but they did not have any chance at all. Iban tungod nga they are bound to certain activities that they could not avoid. So, hindi sila makasimba sa Ginoo. But when we talk about worship, this is what we call corporate worship. Mayara ya worship yung personal, individual. Whether at home, in your bed, you pray and you praise God, you praise the Lord. That is also worship. Simba man na. But we are trying to point out here is what we call corporate worship. Magsiling corporate, ganin na lang tingob kita, face to face, ari kita tanan, amo nang ginatawag nga corporate worship. Individually, kung ikaw lang niya, amo na silang nilablang sila pastor, pwede man ta ka simbas puno saging, di ba? Bati ka muna. Nga pwede man kuno ka simbas puno saging, sa puno santol, sa puno sang inyam. Kakilala ka mo sa inyam, wala no? Sa mga umana yan, may mga inyam. Sa dalom sang baho-baho, no? Sa dalom sang Jan Mengo. Pero, you can do it kung ikaw lang isa. Although, you might be misinterpreted by others. Kung nara ka da, of course, you cannot sing, you cannot, ano pa? You cannot preach, hindi ka maka-offering, ikaw lang isa mo, di ba? So, morning, the Lord has taught us to come together. Amo itong ibasa kay na ni Brother Francis sa Hebrews 10:25. Forsaking not the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, as and so much the more as ye see the day approaching. Later on, when we go to the place of God, our main business, our main occupation is only worshiping the Lord. Why not to concern pagita pagkaon while we are here? Damo kita sa mga concerns, di ba? Trabaho, pangita sang kinawala naton, the son, and many more. Pero kung dito natastilan sa Diyos, the last thing that we are going to do is to worship the Lord. That's why God is trying to teach us to worship Him truly
while we are still alive. Because once we die, that is the last job or occupation that we are going to do. So, praise God that you are here today. This is November 24. If you're going to remember, kung may listahan ka, November 24, you were at Sunshine Baptist Church. Okay? Kung isa mahin lang ang Facebook mo, kaya gina-remind niya pa ka, no? Ikaw yung kalipat. May mga reminders, isa nga, amo na yung adlaw, ari ka de. So, this is the last Sunday of November. Okay? So, next November, next year, it may not be different, or it may not be like November 24, 2024. Lain na. Pagka 2025, things are getting different. Whether kabalo, kung where will you be? November 24, next year. Kailan lain man ang gakalanabo sa kabuhi ta. So, good for us that we are here. And of course, we welcome everyone sa aton nga fellowship sa Siningaga. This is called Christian Fellowship. While we fellowship together, we worship the Lord together, we study God's Word together, and of course, we enjoy our fellowship together. So, ari aton mga visitors, una anay patindugon taabi ang aton mga parents diri sa Sunshine Christian Academy. Unahon ta sila. Will you please stand? Padihog tindog mga parents naton. Of course, ari sila. Who else? Okay, palakpakan naton. Ato pa sa likod ang iban, no? How I wish nga makakadto ka man sa tubangan. Adyan ka tindog ani palihog dugay-dugay ka mo anay mga isa ka oras. So, muna yung aton nga mga pinalangga nga mga parents sa Sunshine Christian Academy. We are so happy that they are very supportive to their children. Kaya ang ila karon mga kabataan, magluwas ng iban ng mga kabataan na ma-practice. Makanta subong, grade 2, anong subong? Honesty. So, ari sila, iban sa ila lain nga grade level ang ila, pero ari sila to support their children. Kayo lang kabataan are ready to attend our Values Education Sunday. Okay, Values Ed is very important because we train our children to know God and to be with Him. So parents, thank you so much. Please be seated. Iban sa mga parents nag-attend diri man regularly sa aton nga church, no? Although nga natin iban hindi man regular, pero at least are sila familiar kita sa ila. Kaya na ginlawag ko mga visitors nato, no, from Binalbagan and from Kamangkalan, no, and Mamaylan. So lawagon ko liwat ilang ngalan kay way kamo ri kay inasang naglawag ko. Of course are si Pinart sa Sayo, tindog man liog to. Ara siya, si Remark Valdez, ora si Christine Joy Colimbo, kag si Karen Bagyo. Oh, to sa likod. Thank you so much. Hindi kay parent o kon guardian sa estudyante, no? Hindi ya. Okay, visitor mo. Okay. So, thank you so much sa inyo tanan. Mga parents ang aton school gintingob na lang naton diri kag ang aton individual nga mga visitors nga hindi bahin sa aton nga Sunshine Christian Academy. Sino ang birthday celebrant subong nga si Mana? May ready? Ha? Wala ged? Bukanugon may ko na nadala ko nga daan. Wala ged? O sige, sino ang birthday celebrant subong adlaw? Wow, grabe. Ay, uy, danay ka. Nadula, oh. Miss Kalias, dito to. Sige. Brother John Pantaras, birthday niya, subong adlaw. Okay? So, praise God, Brother John. Na? Ang gift ko sa imo, pabuta lang. Gcash ko lang na. Sino pa ang birthday celebrant subong adlaw? Kagapon. Last week. Last week na lawag, tano? Okay. Sino nga si Mana, and then until Sunday, sinong birthday celebrant? Wala na? Pasinulsol ka mo? Okay. So, sige.
Unahon tanay kanta ang There's a Welcome Here. Let's welcome our visitors today. Kag kita man no? Tagsa-tagsa sa aton, i-welcome naton sa aton nga fellowship siningaga. Okay? And then after that, we will sing the birthday song sa aton nga birthday celebrant. Alright? So, ang aton mga visitors, you can just remain seated. Pero kami ang mga taga-diri, we will stand and go and shake your hands as we welcome you in our midst today. As we sing the welcome song. There's a welcome here. Mga kauturan, matindog kita. You go to our visitors and then shake hands with them. There's a welcome here. Sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome. Okay, thank you so much. Subong, kanta naman ta. Adyan ay kapila na nakamusta nyo? Pulo? Oh, ang ato naman birthday celebrant, kantahan ta. Uy, nadula. Nadula siya. Awat, sagwa. Kantahan ta si Brother John Pantaras. Happy birthday, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter, sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus loves you sweeter. Sweeter as the years go by. Happy birthday, Brother John. Plakpakan natin birthday celebrant natin. Okay? Natabuan gin nga Domingo, no? Talagsala na bala. Nagkakatabuan Domingo. Okay, so, praise God. Akabalo ka, mag-birthday ka, that is a reminder that God is good to you. Right? Kaya nga, kita niya pa isa naman kaadlaw. Amo ng birthday, ginatawag nga, birth anniversary. Galing na andan talaga yung birthday mo. Hindi na birthday, kay subong way ka na tao, kundi sa nagligad pa, anniversary mo na. Sang pila mo na. 30, pila ka na? Base higher. Okay, So, kung nag-birthday ka, enjoy ka, gahubin ka, no? Di ba, may kanta nga, si Jesus ay mo kabuhi, nagahubin ka, di ba? O, kung si Jesus kabuhi mo, nagahubin ka mo. No? Okay. Sige. Yung tayo announcement lang. There's ang service. May ara kita nga business meeting, tara niya mga church members. Mga visitors naton, you can just go home after sang service naton kay may business meeting, no? Okay. And then at the same time, today is the deadline for the registration for our family retreat. Subong adlaw ang deadline. Butangan ta deadline na kay para makapreparar ta. Let's have time for preparation. That will be 29, 30. So, may pila pa takadlaw ka preparasyon para sa nasigurado na naton nga maupod para sa aton nga family retreat. Ang iban sa inyo sa online nagpa-register, pero basi gusto ka mo yung may araya subong adlaw, may pwede pa, 24, hard copy lang, lista lang sa inyong ngalan, and then submit the names para madugang ta sa original nga registered sa online. Okay? Kay dira sa online sa aton GC, ginaara na da ang kwan.
ang aton nga registration. Dapat tanan nga mga church members na ano kamo ha, na member kamo sa tanan na pa-register kamo da o kung ano kamo da, pa-join kamo sa aton nga GC. Okay? Kay para nga kung ano tong nga mga information, hapos kamo makahibalo. Alright? Ang iba naton mga kauturan sa luwas nga nagasunod sa aton online streaming, iban sa ila member naman sa aton GC. Okay? Kag madamo sang mga kauturan naton sa luwas nga nagasunod sa aton. Amo na nga kung kisa ginari parang gabay ko si brother Jeremiah ipalibot ang kamera para makita ang mga beauty nyo. Pero kung kisa do tamaran ako magpapalibot Sige, so ining amo na karon tapos ang aton nga meeting will have tapos ang aton nga service will have a meeting. Attend kamo bala sa Wednesday prayer meeting. Ang aton prayer meeting starts at 4:30. Temprano patatapos. And then afternoon service naton starts at 3 o'clock. Kay may training union kita 1:30 to 3, no? 2:30 to 3. Muna nga aton nga pagka 3 may equipping kita afternoon service temprano patatapos para makapauli. Right? So we would like to invite ang aton mga visitors to attend every Sunday, no? Because we are here to study the Word of God. Sige, we will have the grade 2 honesty to give us a special number, mga kabataan naton. Pila ka bilog inikana sa aton mga grade 2 ari de? Raise your hand. Ari de, may ari de ta grade 2 nga parents? Wala. Ara. Okay, tatlo. Okay, we'll give this time to them.
palakpakan naton liwata aton mga kabataan. Wow, train na sila ni Miss Grace. Jutay na lang bilhin ng Bible. Ginurot na nila memorize. May ara ka mo da. Ay, inyo pila ka verse na memorize nyo. Abe, magpakatotoo ka mo. Pila abe ka verse na memorize nyo? 1, 2, 3 lang. Sige, so ila daw, urot na nilang Bible, no? Amo na nga aton mga kabataan. Amo na kung bata pa ka sharp pa sang ilang memory. Pero kung gulang na, mas sharper pagid ang memory. Okay? Sige, ano tong katapusan nga verse? God, ano ko na to? God loves a cheerful giver. Kagamo na lang dumduman ko, kasi siningan tinion, mag-give kita. Kaya ano sila sa Bible? God loves a... Okay. Are you going to give? Are you cheerful? Okay. Do you love God? Sige. Do, puro lang yes, no? Sige, matag ta. Sa aton nga dulot. Let's give our tithes and offering. We will request our 3 ushers to please come. By the way, sa karon, after during our business meeting, ma-raise kita sa aton mga commitments para sa aton nga Thanksgiving sa December 29. Lawig pa, 1 month pa. So, may mga expenses kita for December. By the way, sa December, since we have so many expenses for that, ang na-line up ng schedule naman nyo, December 8, o December 1, we have our Bible Festival. In the book of 2 Timothy, Titus, and Philemon. First Sunday. Second Sunday is December 8. That will be the election of our auxiliary officers for 2025. May na kami, ang aton nga oath-taking ceremony will be on our Thanksgiving Sunday. So please try to pray for those who are qualified for our officers for the auxiliary officers. May auxiliary officers kita, men, ladies, young ambassadors, kag young people. Okay? So, ini sila nga 4, auxiliary means helpers. Helpers of the pastor, helpers of the church. Sa December 15, mayara kita children's program. Okay? Ang tanan-tanan nyo nag-alattend diri sa aton mga kabataan, sa Sunday school, sa service, we'll try to gather them. Kada soon we'll have a special program. Mayara kita gift giving para sa mga kabataan. And we will have a special program for them. Ganyan mo na ang mga kabataan nyo, please remind them sa December 15 to come. And do not be absent every Sunday. Kay we have special recognition for them. And at the same time, December 22, that will be the Pastor's Appreciation Sunday. Kag sa December 29, that will be our church anniversary. Church Thanksgiving Sunday celebration. So, munang aton nga line up for December, try to take note of that. Young people's presentation gali sa 15 sa gabi. Mayara sila concert diri sa church. Songs of the Redeemed. So amo nang ilang concert every year, no? That is fundraising sa mga young people. So kung magkadto sila sa inyo mag-invite, please try to come sa Songs of the Redeemed. Okay? Duwa na katuig nila practice na. Hindi nyo pa pag-attendan, bonado man kamo. You try to attend. You try to pray and support the program, the young people. Okay, sige. At this time, matag kita sa aton nga
dulot para sa Ginoo. Mga muyo kita, upod ni Brother Rolly Espartero. Let's pray. Father God in heaven, thank you so much, Lord, sa mga ayos. Hindi po yung salamat po ikaw, ang aming Diyos, hindi ka sa Panginoon. Salamat po ikaw, ang Diyos, ang aming Panginoon. Lord, pinasalamatan ako din at daw, pinapagaan mo kami sa kanya, pagaan mo kami sa guidance, Lord, na mga malapit na sa inyo. Salamat, Lord, Pati, O Lord, sa mga Lord, salamat sa aming countries, Lord, yes, hindi ka sa kami na at ginamit lang na laman ko ang pangbargyan ko na pangalit ako sa katawaran. Lord, kasi salamatan ko na po ng mga adlaw, iluga ko sa amin. Kabuhin, gagawin Lord God sa adlaw. Asa adlaw, iluga mo man sa amin. Lord, salamatan kita mo sa kaya mo sa akin. Sa mga pangbargyan ko, sabay yung may maya na aking So, Special Alberta, Brother Rolly. Brother Rolly.
Salamat gid sa mga special number. Siningat yun na pangabay ko tanan sa pagtindog. We will sing the doxology. Mati kita sa banon sa choir. Thank you, good choir. Of course, it talks about the song, talks about the family. This is the last Sunday that we can, although hindi man nga last Sunday,
But silingon ang aton nga emphasis sa family more on every Sunday is today, November 24. Sige, let's all pray. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day that we can study your word. Kabalo kami Ginoo ang imong pulong, pinaka-importante sa amon mga kabuhi because this is our guide. Kag diri kami nagabase sa amon pagpangabuhi. Kag subong man Ginoo guidance ang amon nga adlaw-adlaw nga panghimanwa, adlaw-adlaw nga pag sinalayo upod sa amon mga kabataan, upod sa amon panimalay. Ginoo, kabalo kami nga without your word, ang amon nga pagkabuhi, may posibilidad nga magatalang kami magalisa kami sa matadlong nga banas nga ginatudlo mo sa amon. Gani Ginoo, kabay pa nga ikaw mag-guide sa amon karon, kani nga amon prayer in Jesus' name. Amen. So, this time I would like you to focus on the study of His Word today. Ang pinaka-best nga bagay sa kabuhi ta amo nga concentration. Kabalo ka kuno ay ka concentration daw hindi mo gid mahangpan ang tanan, no? So, it's good to concentrate. That's why every time I speak, I just expect you to have a proper focus. Focus meaning ang tanan nga mga cellphone na hindi na lang anay paggamiton. No? Young people man ako na adults kay normally, kung you are using your cellphone, distracted ka sa pagpamati, di ba? So, palihog, hindi lang na magamit sa cellphone kung nag-service kita. Even at the start of our service, no? Kung ano man ang mga activities diri sa church, please avoid using your cellphone unless it is emergency. Sige? Ano ganing meaning sa Bible? Inatawag mo ng Bible nga Word of God. Natawag mo na sa Scriptures. All Scripture is given by inspiration of God. Where can you find that? Sa diin? All Scripture is given by inspiration of God, is profitable for doctrine. Ano pa? To rebuke. Ano pa gid sa pag-rebuke? To reprove. No? For correction in righteousness. Ang purpose that the man of God may be thoroughly furnished unto all good works. Amo nang katuyuan sa Biblia. Ginatawag ng Biblia, Word of God. Kaya ang Biblia, lang yari, oh. Kabalo ko sa Biblia, kuha na nimo. Ngingkuha ini sa Greek word nga Biblos. Ano meaning sa Biblos? Book. Kung book lang pagambalan, tanan nga mga book, Biblos, no. This refers to the Bible, to the Word of God as Biblos. Hindi lang nga ordinary book, but it is holy book. Amo na nga wala sang holy cellphone, kundi holy Bible, ginatawag. Kung may aramada scriptures or Bible sa imo cellphone, namigid ko may ara ka nga Bible, nga hard copy. Bibles in your cellphone is just a soft copy. Now, sila pa ni Dr. Greg Tingson, sa una bala evangelist, nga Filipino, sila niya, Bible is the basic, instruction before leaving earth. Damay punto man sa basic. Magsiling kang galing nga basic, amo nang siyang pinakauna, gid. Basic mo. Basic instruction before leaving earth. So, ang word nga basic.
kabalo ka sa aton kabuhi, dapat we have to go back to the basic. Kaya kung hindi mo na kung malipatan mo ang pinaka-basic nga kinanglanon sang kabuhi ta, chances are hindi mangin matadlong ang aton nga pagsinalayo. So, basic. Muna nga sa Bible, may ginatawag kita, basic foundation of our Christian home. Basic foundation of our Christian home. Di na ginatudlo sa Bible. Amo na importante ang foundation. Ano ganing foundation sa iligay nun? Ang sadsaran. Hindi na pala ginatukod ng isa kabagay, structure, foundation. Di ba? So, diri sa aton, for example, sa sinilang simple lang structures nga building, mag-layout diri, ining the whole area which is occupied by the structure, amo na ginatawag nga fondasyon, ang duta nga ginatukuran sang building. So, pag-layout sina sang isa ka structure, dapat ang imo nga foundation bakod. Ba? Amo nang foundation is very important. Ginasiling nato ng foundation bisan sa education is also very important. Sa education, ta ko na may ginatawag basic education. Ano ganing basic education subong? Kabalo ko no? Hindi ang college. Hindi ang postgraduate studies. Ang ano man, ginatawag nga basic education is your K to 12. Ano na siya? K to 12. From kindergarten up to grade 12. Amo ni sila ginatawag basic education. But silingon, ang aton nga DepEd, ang aton gobyerno, nag-strengthen sang basic education halin sa kindergarten. Amo na nga, halin sa kindergarten, mayroon na subong sang requirement nga kinahanglan hindi ka maka-grade 1 kung hindi ka makaagi sa kindergarten. Hindi pwede maka-grade 1 ka. Dapat ma-under ka gidiya. Kay amo ning una pinaka-basic mo. Hindi ka pwede mag-grade 2 kung hindi ka kaagi grade 1, hindi ka kaagi sang kindergarten. Sa unaya sa aton, bisan way ka kaagi kindergarten, rekta ka grade 1, di ba? Lambuton mo lang lunggan mo, ayos na. Oo, sa una, for your information, sa mga pamatanon subong, ang education, during their time, amot ko na, during my time man to, pag amo maras lunggan mo, di ba? Mr. Kila, no? Pag amo maras lunggan mo, kag lambot mo ng lunggan mo niyo, piyo na. Piyo. Grade 1 ka na yun. Okay? Subong ya, lain. Dapat mag-edad ka. Pila ang edad sang grade K2? Ariyo, take note. Meron nursery, K1, K2. Hindi gina-consider naton nga K to 12. Amo niyo, ang nursery, ang kindergarten 1, wala iniya sang, ini sila part sang aton nga required nga K to 12. Amo na nga kung may mga schools nga wala sila sang permit, hindi sila pwede maka-offer sang K2, pwede sila nursery kag K1. Kay why niya gina-check sang DepEd mo. Pero sa nagliga sa piyak na eskwelahan, may nursery da sila, may K1. Why sila DepEd nga permit o kon recognition. Di kita, tungod kay recognize kita by the government, bisan mag-offer kita nursery, K1, K2, halin sa K2, pakadtos babaw, na-consider ta ni basic education ng Japon. Nga kay, kung maayo ang fondasyon sang bata dere, may improve ang iyang pag-eskwela sa masunod nga levels hasta siya makagraduate. Kung dere mismo, kabalo na sa magbasa, pag grade 1 na siya, kabalo na sa magbasa. Pag grade 6, hasta mag-high school, kabalo na sa magbasa. Pero kung diri nga daan sa preschool, di sa kabalong basa, pag grade 1 yan, hindi makabalo, ay disgrasya pagka grade 6, hindi kabalong basa. Amo na sa mga transferees diri, no? Hindi man ko why magtagisiling nga daw namin na ining aton di. Pero mga transferees alin sa ibang schools, transfer diri, bisan mag grade 6 na,
Ahay, kaluoy, pakbalong basa. Itudluan pa sa mga teachers, diri kung paano makbalong basa. Kaya nga, dito nga daan, pigaw ang pundasyon. Amo na nga diri, ginabakod ang pundasyon sa kabataan. Sa una, sa grade 1 kami, daw preschool na to. Ang ginatudluan kami, kurit, amo na di ba? Kagi ka muna. Ginapa, kurit-kurit ka, pak, gusto nyo ginugay, amo naman na, gali kay basic foundation. Pag amo mo na pag amo mo na, dugay-dugay, kurit naman, ti kung itabuon mo lang amo na so butangan mo kurit nga muna, ano na sa letter? Letter B. Diba? So, amat-amat. Ang mga bata sa una sang time namon, asang time nyo, sang grade 1, ginawa mo na kurit, line, gali kay pagtingob mo, amo na pinaka-basic, dugay-dugay, makakreate ka na sang alphabet. Dugay-dugay, kabalo ng bata, magbasa. Diba? Kaya nga, basic. Magsila nga basic, pinaka-simple, pinaka-una nga paagis pagtudlo. That is how. Bisan sa magtudlo, si Ms. Calyas, oras katudlo sang reading, mga vocalization bala, mga sounds. Sounds sa una mo. Di ba? Anong M, N, di ba? Mga sound. Sakto na? Correction lang ko Dason may mga ano pa na da. Basta mga sounds, dugay bata. Pagka, mo na, sila sa bata, mas aircon. Sa aton pa, those are basic teachings. So, amo na nga dipid naton, gina-build up ang basic education. Kaso lang kay, ang problema kay kadamo sa nila estudyante, especially sa public, bisa na nga basic education mo na, lapaw. Kay hindi mayo katuon, bata, ikadamo estudyante. So, muna iban, pa-eskwela na lang sa mga private, kay para nga matatapan nila kabataan. Kung may kwarta ka, kung private ka lang sige, pa-eskwela lang ka mas public, kung gusto ka mo. So, in other words, amo na ang dalagan sa aton nga education. Basic foundation. Foundation is very important. Anywhere you go, when you establish or when you construct a structure, foundation is very important. Di ba? Ano foundation? Kung nagatindog ka, what is your foundation? Kung nagatindog ka, anong foundation mo? Dapat tiil mo, bakod. Diba? Kung ang tiil mo, way ka, iba nga tudlo. Bakod ang tindog mo? Hindi. So, bisan sa pagtindog ta, fondasyon. Mga magatindog niya, may fondasyon siya. Tanan-tanan mga kauturan nga bagay sa kalibutan nga ginatpatindog, dapat bakod ang fondasyon. Balay nyo, dapat bakod ang fondasyon. Kung mag-abot ang bagyo, kung mag-abot ang linog, dapat bakod ang fondasyon. Iban nga balay subong na patindog, hindi ka nakapatindog subong kabilya nga gagmay. Dira sa bangan namon ang kabilya nga ginagamit, number 20. Diyan. Kabalo ka mo kung ano kadako ang number 20 nga kabilya. Doon mo na kadako, doon pwede may mo bara. Kilala ko mo bara ng panbla. Sa unaya, ang inapatindog nga balay, ang kabilya tag 14. 16 dako naman na, no? Pagpatindog sang amon nga house may 16 ang kabilya, pero subong 20 na kay para earthquake kuan kuno na ining resilient. Kung mag-abot ang linog, hindi na tumba. So, ang earthquake, ang importante, fondasyon man of course. Pero inaya, ara sa sulod. Pero kung magsilag kayo bagyo, external ang bakudon mo, ang atop mo, kaya ang bagyo, siyempre, paghuyop sila, atop na ang kinahanglan, pabakudon mo, atop mo. Pero ang linog, bisan bakod pa na atop mo, bakod pa na ang pundasyon mo, kung ang imong haligi, pigaw, collapse ang building. Amo na importante ang pundasyon. Now, Areo, kung agahambal ko sina,
Kaya importante man ang fondasyon sa aton Christian life. Physical, we are talking about physical foundation. But what about spiritual foundation? Hindi ba mas importante ang spiritual sa physical? Why? Because ang physical foundation taya, dili niya sa kalibutan. Since our bodies are made up of matter, we call this material component of man. Mapatay kita, our body will just return to the ground. Amo na nga siling sang Genesis chapter 3, since our body was taken from the dust to dust, it will return. The same as true. Kung ang aton mga ining mga structure ni diri sa kalibutan, but what is important is lasting ang aton nga kalag. Now, this morning we'll be talking about our family. Why? Kaya mo nang topic ta mo. Every November, di ba? Since the first Sunday of November until now, we talk about the family. You know what? Ang family is the basic unit of our society. And our family, for you to know, dapat ang fundasyon sina bakod man. Kaya kung pigaw ang fundasyon sa pamilya mo, there is a tendency that it will collapse. Makulaps na. Bisan ang fundasyon sa marriage dapat bakod. Pag nasaway bla, you cannot form a family, you cannot form a home without marriage. First of all, ang marriage sa isa ka home ginatawag family, dapat bakod ang marriage. Pag inasawahay bala, sa subong at timpo, tungod sang natawag naton balang influence sang worldly environment naton. Ang marriage daw wala na ginatagaan sang dako nga bugat. Kaya abi nila mag-updanay lang ang mag-asawa daw mag-updanay lang daw ka babae daw okay na. Ay ti may ara mag-updanay nga duwa ka babae. Sala tong akong gambag. Mag-updanay ang lalaki kag babae, abi nila kuan na marriage. Mag-updanay ang duha ka lalaki, abi nila marriage na. Mag-updanay ang duha ka babae, abi nila marriage na. Ibla may ginakasal nga same-sex marriage. May isa ka amot sino na nga Tarso nga pastor man ako no, gapang kasal siya sang same-sex marriage. Ngalantaw lang ko sa iya. Pagkatapos hambal ya, kundi tapos na si seremonya, no? Nya, I now pronounce you ining I now pronounce you as man and man. Mga kauturan, ina nga bagay, siya nun nakalayo sa Bible. Ang ginakasal, hindi kay pareho laki, pareho bayi. Ina nga daan kung amo ng pundasyon sang pag-asawahay, hindi na amo ya. Pareho lalaki. Sila sa Bible, paano da magluntad ang procreation? Kaya hambal sa Diyos, ginabalan niyang lalaki at babae, go and multiply and replenish the earth. Paano pag-multiply sa lalaki kag lalaki? Paano pag-multiply sa babae kag babae? Kag sa Bible, gambal ginaya nga, therefore shall a man, Genesis 2:24, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they two shall be one flesh. So in short, dira mismo bakudon ang fundasyon. Di ba? Amo na nga ang marriage or ang home nga ginatawag should start from the basic foundation. Ano nang basic foundation sang marriage ginatawag? Between the man and the woman. Kag ang pinaka-basic pagid nga fondasyon, kag pinakabakod nga fondasyon, liwan kundi ang lalaki Kristiyano, ang babae Kristiyano man. Do you agree?
Kaya nga, sila sa Bible, hindi pwede nga ang Christian mga sawa, mamana, sang hindi Kristiyano. Di masiling ka karon. Di, pastor, no problema. Kaya nga, kung nga pamanahon, pa-Kristyanon ko gid. Pa-Kristyanon ko siya. Paano mo pa-Kristyan? Di, mandaran ko siya Dapat mag-Kristyan ka. Ang pagka-Kristyan, hindi kay outward, Diba? Bisan kapila mo pa na sa tugmawan, kung ang tagipasuon niya wala epekto. Okay? So, importante foundation, una anay sa marriage. Muna, mga young people, ang una gid, mga muyo ka kung sinong ihatag sa Diyos sa imo. Mamuyo. Hindi kayo sila, Lord, thy will be done, but give me John. Hindi mo na yan. Thy will be done, but give me John. May babae nga pangamuyo. Sino mo kayang nabiyo si John? Di, si John daw hindi pa tumuluo. Niya, Lord, please, thy will be done, but give me John. Hindi mo na. Pray that the Lord will guide you to a person, to a girl or boy or a lady or a gentleman who is a Christian. Less ang imong suffering kung Kristiyano ka mga duwa. Amo na nga kung sa kasal ko no, may wedding ring, may engagement ring, pero kung sumala ka, raging ring, guwa mo. Kung makapamana ka sang hindi insakto, garaging ring, lunggan mo. Okay? So, importante. Inaya sa marriage, And we have already talked about that. The previous naton ng mga ginawali dire nga dapat ang lalaki kag ang babae Kristiyano, ang mag-asawa hindi babae, hindi pareho lalaki kag babae, kaya mo na yang ginordain sang Dios. Okay? So sini nga gaya nga aton nga focus are sa 127 sang Salmo. Ining 127 sang Psalm, this is the foundation of the Christian home. As what I have told you, foundation is very important. Hindi pa na ma-underestimate ang foundation. Ginambal ko na gani sa mga ladies bala, kaga kinadlaw sila ko hindi bala kamo nga mga ladies, may ang inyo makeup, may foundation man. Sino naka-makeup subong aga? Hands up. Hindi na kay na-embarrass ka. Pero ako nakabalo kung sino din may makeup. Di ba? Mag-makeup ka sala, hindi. Kamu man lang kasabat ng mga babae. Pero sa Bible, ang pag-makeup sala, hindi. Tuturon to ni Bla. Diba, ka mangkot. Ang pag-makeup sala, hindi. Ang pag-makeup, hindi na sala. For you to know. Ay, salamat. Lugang-lugang. Bira-biraan ko na ni make-up karon. Kaya, before that, basahon ko lang sa inyo, para nga daw malipay lang bala ka mo. Pero, ang desire ko, hindi naman yung lipay ka mo, Dili sa Bible, hindi man nga ginadumili ng make-up mo, di ba? O, buksin nyo yung Bible, dili sa sinulatan ni Apostol Pablo, I mean. 1 Timothy chapter 2, verse 9. 1 Timothy chapter 2, verse 9. Sila sa Bible, in like manner also, sige, basa nyo that women adorn themselves in modest apparel. Ano modest apparel? Magsila modest apparel, if you're going to make a research on this, ang modest apparel, it means long dress, long robe. Laba, nga bestida. Amo na ang modest apparel.
In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness. Ano nang shamefacedness? Medyo may huya. Medyo may huya-huya pa siya. And sobriety, not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array, but which becometh women, professing godliness with good works. Okay. Now, there is a sininga verse, base masiling kamong ti ari man ginadumili man di ang pagbutang sa mga kwan, sa mga sa mga panakot sa tsura sa babae no. Ang ginambal sa Bible, hindi nga ginadumili na kundi nga ang priority mo bala. Ang priority sa isa ka babae, kung mang damit ka, inang hindi bala mangin offensive, hindi bala maka-turn off sa iban, kag hindi mangin cause sang temptation sa mga lalaki. Kagamo na sila niya with shamefacedness, nga hindi bala, kung nagabisti ka bala, hindi makahuluya. Shamefacedness. Hindi makahuluya bala ang bisti mo. Ano mga bisti nga makahuluya? Kung nagabisti ka sa malipot kaayo nga bayo. Nga ginasiling bala nga the shortest one. Hindi nga short kundi shortest. Kita ko sa jeep bala, way mo ko ga tanaw gida. Inang kung makita mo na bala, lipot-lipot bala ga. Pagwagak, kunti natabunan dis dalong. Wagak kay dili way pantabon sa likod. Nahuyan sa Ako ay man ko nagtulok, abi nga kon ano gid. Pero nakabalo ko nga nawagak. Nagpuro pa siplat ng jutay. Kaya hindi man nahalain kung masiplatan mo lang mo. Ang lain lang kung nagtulok ka naman likadua. O siplat mo. Wala, Diyos ko, ano itong nakita ko? Di, balik doon tabi. Balikad ka. Ay, hala, kalain. Yan mo na mga ladies. Sila sa Bible, hindi man na sala nga mag-makeup ka. Provided, nga hindi na gid man balala so sobra na gid. Kag at the same time, ang priority, siling sang Ginoo, number 1, ang priority mo, ang good works. Ang mayo mo bilang binuhatan mo na yung beauty na tawag. Diba? Din mayo lang taon, ang babae nga way kapag gwapa o kung ang babae nga gwapa? Ha? Ang gwapa no? Lawalang way kapag gwapa, kung laway. May laway man sa kalibutan? Ay, kadamo. Kung ka ano ka bala, kung saka do sa paka ano ka na panahon na ning daw ka ano ka choosy ka bala damo mga lalaki babae may ara ka choosy abi no bawo ilagi na pangita ang mga gwapa pero ang ilang na pangita gwapa ang isa sa itsura lang by Dio ang ginatagaan ay pasis ng Bible. Why sa payan pagwapa ka? Importante dali nagwapo. Wala sa payan nga nagwapo ka. Magpagwapo ka. Pagwapo ka, pero importante ang heart mo. Gwapo sa pangan sa Diyos. Wala? Muna ang pinaka-basic day. Kaya bisan na makagwapa kung may mga gwapa yung daw mga gwapa sa tuod, pero sorry lang daw maldita blah. Daw mo na bala no, may hara tuod mo na. Hindi mo kagbapa nga babae, pero ang batasan bala daw, amo na. Hindi nami. Bisan ano pa nimong pagwapa sa gwakon sa sulod, very bad. Tiyan mo na sila sa Bible, pinaka-fundasyon sang beauty sang babae, dapat dire sa sulod, hindi lang sa outward. Although it is allowed na disenyo ka sa tsura mo, panalapid sa buhok mo, or pamutang da sang kolorite da. Iban ginakuha ng eyebrow kung ikurita naman sang ito mga
Ti karon ko maulanan ka kundi tapat. Isa na lang bilin. Ti sige So amo na bisan sa panimalay ta, it's very important that there should always be foundation. All right? So basahon ta niyo Psalm 127, dalion ta lang kay daw. Tanan tada. Except the Lord build the house. Ang nagsulat sini, of course, siling sang nabasahan ko, there's a possibility that the writer was influenced by King Solomon. Solomon was a builder also. He built the temple. Kag at the same time, ang mga Hudyo sang una, since they were already living inside the promised land, most of them built their own concrete structure. Before, when they were still in the wilderness, they were building temporary structure. Amo na tent panawag sina sa ila sang una, tabernacle. But when they got into the promised land, they built their structure. Kag siling sa Bible, except the Lord build the house, although literally, it's a house, but it refers also to the family. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of the mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath a quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Nabasa na ni Kaina, pero I would like to put emphasis sa ginahambal diri sa Psalm 127. As what I have said to you last time, this is part of the so-called Song of the Degrees. Ginagamit ini sa una sa mga Hudyo kung nagakadto sila sa ilang mga temples. Nagasimba sila. Kaya nga aman, ang ilang templo mataas, so they went by caravan, and so while going to their temples, they sang this song. Amo na Psalm 127. When you say psalm, they are songs sung in the accompaniment of string instrument. Amo na meaning sang psalm, salmoy. Ang salmoy, bot siningon sina, ang bahanon nga naakompanihan sang mga string instrument. Galing wa ita kabalo sang tuno sini sang Psalm 127. So ginakanta nila ini. Anong ilakanta? Except the Lord build the house. Kung ang Diyos hindi amo siya ang nagpanguna sa pagpatindog sang inyo balay, sang pagpasad sa inyo panimalay. Kung ang panimalay wala napasad sa Diyos, siling dira, ang nagapasad, ang nagapangabudlay, mga budlay lamang sa walay kapuslanan. Okay? So, in other words, anong ginapareser sini sa aton? Siling diri sa Bible, dapat ang pulong sang Dios amo ang sadsaran sang aton panimalay. God and His Word is the foundation of our home. Kung nagapaabot ka ang puluyan mo, paligunon sang Dios, dapat ang Word, ang Dios amo ang sentro sang aton panimalay. Paano ang Dios nangin sentro sang aton balay? Butangan mo da sa mga verses lang sa pertahan mo, o kung pamutangan mo da sa mga verses sa dingding, pamutangan mo da sa picture? No. Ambot silingon nga ang Dios among pundasyon, kang iya pulong among pundasyon sang aton panimalay, bot silingon ang tao nga nag-estar sa panimalay mo may kahadlok sa Dios. Kabalo ka kung anong ginatawag nga godly life? Godly. When you are with God, if God is the center of your family, it is called a godly family. And what is the meaning of a godly family? And what is the meaning of the word godly? The word godly means it is the state wherein you are aware of God's presence. Amo nang godly ang ginatawag. Kaya ang iban na misconstrue nila ang godly, mas lisa, bawo magiyo sa blado ka Diyos non nga tao. Inabala maglakat sa balaga, maglakat sa blado ka pagpangit sa iya ka Diyos nun. Ang Diyos nun sa pagpanglakat? Ha? Sa pangitsuraon?
Amo ng Diyos nun. Tapos, sa bayo, amo ng Diyos nun, mga kauturan, no. Ang tinaga, gali nga Diyos nun, na-refer ina sa pagkabuhi sa isa ka tao. Ano nga pagkabuhi sa isa ka tao? Kung ang isa ka tao na kay balo, nga ang Ginoo nagatulok sa iya, magkabuhi siya sang mahinalongon. Ano mo silingon sa mahinalongon niya pagkabuhi? Inasulit-sulit na permihambal. Ano ganin ang verse nga nagasiling? The eyes of the Lord are in every place. Di na nain makita. Ha? Proverbs chapter 15, verse number 3. The eyes of the Lord are in every place. Ang mata sa Diyos ara sa tanan nga mga lugar. Sobra pa sa CCTV. Kung may CCTV ka, makita ang movement sa mga tao. Muna siling candid blang nga shots kung kisa. In your unguarded moment, amo nang imo nga ginahimo. Kita mo sa mga video kung kisa. Kung din patong kalambutan, amo nang butang nila sa video para kadlawan. Diba? Mayroon kasi nga natabuan bala pag picture sa imo, gaamo kayo na. Diba? Sila kadlawan. Pag amo mo na pagmudlo sa mata mo, pula mata mo, tingnan ni kadlawan ka sa iban. So, in other words, kung magsiling kita, ang pundasyon sang isa ka panimalay nga Kristiyano, number 1, ang Ginoo, ang pundasyon da. Ano mo silingon? Ang tanan nga mga katapo sang balay may kahadlok sa Ginoo, nagakabuhi sa ginatawag godly living. Okay? Kaya mo na ang balsang Bible mo, except the Lord build the house. Kung ang Diyos wala da. Kung ang Diyos wala nagpasad sa inyong panimalay. Kung ang inyong panimalay wala na napasad sa Ginoo. Ang mag-asawa, ang banak, ang asawa, wala Ginoo. Anong siling sa Bible? They labor in vain that build it. What will happen? Ina nga balay, daw palagpat. Nga palagpat. May man malagpatan nga daw mayo man. May man malagpatan nga hindi man mayo. Palagpat mo kay nga, why na patindog o kuno ay napasad sa Ginoo kag sa iya pulong. Paano mo nabalaan nga nagpasad ka sa isa ka panimalay nga Diyos nun? Di number 1. Nagpangamuyo ka una sa Ginoo. Before ka nagpangasawa, yung pangamuyaan mo ng yung pangasawa mo. Kung ikaw nagpamana, did you pray for your former or for future husband? Ang mga ginasiling ko sa ina, kaya na sa inyo, importante na. Pero, Aryo, example, sumala ka sa unang step. Sumala ka sa unang step. Why na mo na namana ka ng asawa ka, unbeliever? Hindi na makayaw tanan? Makayaw pa, hindi. May tsansa pa. Ha? Kaya mo na siling naton, bala, God is the God of the second chance. Kung there are times when people are repentant enough. Kung repentant ka, kung ibag-o na sang Ginoo, kabuhay mo, kung maginulsol ka, malapit sa Diyos, di ba? Mga muyo ka, Lord, please give us a godly family. Di mo na importante? Ang aton panimalay, napasad sa Ginoo, may Diyos kita bala, nga ginasaligan. Di ba? Kung may Diyos ka mo, kundi, way ka mo gaaway sang asawa mo, bana mo. May ara mag-asawa, way gaaway? Ha? Wala, no? Wala. Miss Kalias, gaaway man ta? Way ko blak dom-dom. Ginaaway mo ko, no? Ligat to. Kada pamilya, kada mag-asawa, may bisan gamay lang, may mga konflikto, kinan, di ba? May ara guro gamay, may ara gidya dako man guro ang konflikto, di ba? Pero bisan gamay lang kisa. Bisan sa linuto lang na, galalisay na kamo. Pero sa ako, nangako niyang nanamian nga linuto, hindi balaya parat. Kagdason kung magkaon ko sang utan, kagang iba ng pagkaon, basta gani lata, patay na gana ko na. Bisan dari kung bisa magkaon ko, nagwanta ko lang na eh. Gambal ko na permi, kung magutan ka mabla, magluto ka mo, hindi iya parat. Kung magluto ka mo sang spaghetti, hindi iya lata.
Nung isa, pag amo sa mama mo, bisan naman po usapon, tunaw dayon. No, nung class. Areo, para amo na siling kuya, kung si Mrs. sabi may amo na, gamunoy ko na sa iyang kisa. Ti amo na nga isa, waya na ginaasinan. Ti, muna naman na waya naman na asin. Ti siling mo, base pagparat na karon. Ay na, naman, ti lalisay naman kami na. Pero why namon niya ginahaboy ang pagkaon. Jutay lang nga, kuhan masitol naman na. O, sige, arya. May asin da. O, kung may asin, masitol ang problema. Ti, may ara man kamula. Ha? Guro, iban sa inyo, bisan parat-parat, daw okay lang sa inyo. Ako yan daw, hindi ko saho. Ti, pero may Diyos ka mo. Hapos mga bagay. Hindi na big deal, Di ba? Big deal. Gibala na huwa mo. Ng mga bata, jutay ka mo mag-amo na ya. Na? Hindi na ka mamabog ng anay, bilog nga adlaw kay tungkol lang isang parat nga pagkaon. Wrong. Sa aton, dapat hindi ka mangin onion skin na tawag ba? Anong onion skin? Ha? Hindi ka dapat balay yung hagay ka dumot. Kung anong nakigan mo, pasensya na, tapos why na? Diba? Amo nang gadling puluyan. Ula blag na padugay ang kakig. Diba mo na silang sang basa, balada sa kwano? Arambal laygay ni Pablo sa Ephesians chapter 4. Ay, dali na lang ko. Nami patani, galing kay why na ko time. Ari na lang dalion ta lang na. Ephesians chapter 4, ano Bible nyo. Kaya mo na yung guide sang Diyos sa aton nga relationship po. Sila isang Biblia, ari chapter 4 sang Ephesians. Sila isang Bible, be angry, hindi na makita, verse 26, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Makapangakig ka, pero hindi lang mo pakasala. Abi ko naglain buot mo, be honest, be frank enough nga naglain buot mo, pero hindi mo siling sa Bible, hindi mo pagpatunuran sa adlaw ang kaakig mo. Anong buot silingon, hindi mo pagpatunuran sa adlaw? Hindi mo pagpadugayon ang imo nga lain buot. Kabi limbawa, lain buot mo sa bana mo, sa bata mo, sa ginikanan mo. Sila sa Bible, pwede ka kapangakig. Normal kaya ang tao mo. But not let the sun go down upon your wrath. Do not give place to the devil. Ari pagid, paano ka nga hindi nga makasala ka? Verse 29, let now corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Let no corrupt communication. Dapat wala ka nagapamuyayaw. Muna kalabahan pamuyayaw daw, that is an indication that a person is full of hatred. Ang pamuyayaw, it's not for the Christians. Para na sa mga taong hindi Kristiyano. Amo na kung may mga nagapamuyayaw, ang babaya bala, siling sa Bible, out of the mouth proceedeth evil thoughts. Di ba mo na? Halina sa diin ang pamayayaw mo. Halina di sa heart to. Meaning kung nagkunig ko ang mind mo, ang nagakawa sa baba mo, amo na siya. Hindi ang kuanang ka lang, na mo yayaw ka, begin hampak mo baba mo. Ay, minan naman tayo nga na mo yayaw mga kuman. Ay, bisan i-martilyohon mo ng baba mo, magkalapungal mo ng unto mo, mamuyayaw man na Japon ang baba mo. Kaya nga, ang source sang pamuyayaw, ari diyo, sa sulod, bala, internal na. Amo na nga siling sang Bible, kung Diyos nun ang isa katao, wala na nagakawas sa mga bibigya ang pamuyayaw. Okay? Amo na nga, dapat tinuan na sa Ginoo kasing-kasing mo. Who can cleanse your heart? Only God can cleanse your heart. As long as you are not a Christian, hala, pamayayaw, ang guwaya.
Di kung mabatian mo pamuyayaw, kung aga, lipay ka. No, of course. Kung ang bana mo bayayawan, malipay ang bana mo. No, of course. Kung ang asawa, ang bana bayayawan yung man asawa ya, malipay. No, of course. Amo na nga sila sa Bible, ang basic foundation sang aton panimalay, dapat may Ginoo kita. Kaya kung may Ginoo ka sa kabuhi mo, God will try to transform your life. Kaya ang life mo na, including your mouth, bag-o na sang Ginoo. Kaya nga, it is the Lord who controls all our lives. Okay? Nita makapadugay, guro some other times, makuwanta na ni, amo na nga siling ni isang isa ka, siling ni Charles Swindoll, if God is first in our lives, He will reward us even in our sleep. A godly life includes rest and relaxation. Kung ang Diyos ginauna tas kabuhi ta, no? Ang ginikanan, ginauna nila, amo na yun, ang pag-develop ng godly life sa inyong mag-asawa, dapat ang Ginoo, ginatagaan nyo, importansya sa kabuhi nyo. Ang pamilya, balang nga nag-worship sa Ginoo, amo na nga diri sa church, lipay kung maglantaw sa inyo, kung mag-asawa, bata, nagakadto sa church para ano? Para this is part of our Christian training, education. Muna sila sa Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So sila ni Dr. Charles Swindoll, if God is first in our lives, He will reward us even in our sleep. Ay, tuod, no? Bisan nagakatulog ka, ang Diyos nagapakamaayaw sa imo. A godly life includes rest and relaxation. Nga ang tao hindi makapahuway. Nga ang tao hindi may isang peace of mind. It's because God is not in control of his life. Ari pagid sila isang Greek motto. You will break the bow if you keep it always bent. Confirme mo lang lagi inat ang kwan, di ba? Confirme mo lang kinainat ang ano kanina? Ang baslay bala, bawa inaro. Confirme mo lang kuno kinainat, galog siya. Anong bot silingon? Kita ang kabuhi ta, no? Confirme ka lang stress, confirme ka lang akig. Anong guwa sang life mo? No? It will break. Muna mga tao nga, kung stress sila perme, kung akig sila perme, anong kakatabo sa ila kabuhi? Ang ilaman lang mismo lawas, kapiktuhan. Diba? Okay. Muna nga siling isang Psalm, I will both lay me down in peace and sleep, for thou, O Lord, only makest me dwell in safety. Ari pa hindi kaduwa nga kwan, nga pundasyon sang kadua nga pundasyon sang panimalay, pangamuyo. Sili sa Bible, except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, so he giveth his beloved sleep. Ang pangamuyo, mga kauturan, amo nang basic foundation sang aton panimalay. Amo na gani nga punta na mo ng Biblia, si Jesus Christ put more emphasis on prayer. Araw ko damo sa mga passages sa Bible nga si Jesus Christ was a man of prayer. That's why one time, his disciples, when they saw Jesus praying, they said, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Nga sa tanan nga mga bagay, nga dapat nila pangayoon kay Jesus, nga ilagay pangayo, Lord, teach us to pray. Ginawutudloy kami mga muyo. Nga Way sila nangamuyo ang tudluan sila magwali. Way sila nangamuyo ang tudluan sila magubra. Way sila mangamuyo ang tudluan sila magtratar sa ila pareho nga mga tumuloo. Lord, teach us to pray. Nga ang pangamuyo nila kay Ginoong Hesus, Ginoo, tudloy kami mga muyo. Kay nga paagi gilis pangamuyo mga kauturan, amo nang barometro sang aton spiritual life. Dira mabalaan kon bala ikaw isa ka Kristiyano nga nagatubo sa Ginoo kung ang prayer life mo
nangin epektibo. Nga kay ang pangamuyo, amo ni siya naga-revitalize ang aton spiritual life. Ang isa ka tao nga nagasiling nga Kristiyano siya kunuay sa pangamuyo, it is a big question mark. Nga barometro kung bala ang inambal mo na matutuod ka nga Kristiyano. Do you regard prayer? Prayer is power. Di ba? If prayer is the source of power in our family, dapat ang aton bilong nga family, dapat we encourage them to pray. Mga kabataan mo, kamo, that's why there should be a time that we have to gather our family together to pray. Why? Because it is only through prayer that we can receive power from God. Kita mo si Jesus Christ, along with his disciples, there were several times na inambal sa Bible, ang prayer sobra pa sa preaching ni Jesus ginatudlo. Nga aman, because prayer is very important. Amo na siling ko ang pangamuyo, barometro na, talaksan bala kung ang tao matured na sa Diyos. Kung ang tao Diyos nun, mapinangamuyoon. Puro ang tao, bisan ano pa sila, oy, mga Christian. Huwag ka gani ka pangamuyo, permi eh. What kind of Christian are you? Barometer. Sa aton pa, thermometer ba ang pangamuyo? May ara ganit Christian, dugay na Christian, ipakbalo mga muyo. It's a shame. Diba? Shame on you. You have been a Christian for so long. Then you do not pray. If you do not pray, that shows you do not trust God. Kung way ka kapangamuyo, but silingon, way ka kasalig sa Diyos, kagway ka pakialam sa Diyos. Kung anong mabaton mo, sino pasalamatan mo, kaya ka magpangamuyo. Di ba? Kagamo na siling naton. Bisan anong himuon mo utod sa Ginoo, kuno ay mo na ginapaagis pagpangamuyo, it will just come to nothing. Pangamuyo is very important. That's why it is very basic. Kung ikaw pinangamuyoon sa ligan mong Diyos, amo na nga masaling ka nga, ti pastor, hagay ka pa pangamuyo kay pwede laman ta kay mo sa aton obra. Amo na personally no, I make it a point that before I go, I pray. Pastor ka nga mga muyo ka pa kay ordinaryo naman na galakat naman na. Ga-drive ka naman na mga muyo ka pa. Ay, bisan lapitan lang kantuan mo kung hindi ka pa kubayan sa Diyos, aksidente ka pro. Did you know that? Pagalin nyo sa inyo balay. Nga, masin, di ko lapit mo lang simbahan, kanto ko na simbahan, bisan hindi ko mga muyo ya. Pagtikang mo pa lang sa balay mo, masin dasma ka. Natipalo tiil mo. Diba? Pag tipalo sa tiil mo, dito mo naman, ay Ginoo, way kulik pangamuyo sa imo. Amo na mga utod sa Ginoo, sabi nyo, ang pangamuyo, i-underestimate mo, no? You cannot underestimate prayer. Kung ikaw, isa ka estudyante, isa ka pamatanon, pray, pray, pray. Sa akong experience, sa akong kabuhay, amo na edad ko, there are so many things that God has answered my prayer because I prayed. Halin sa mga bagay nga mga material, kung nabaton ko na sa Diyos, masiling ka nga, nga may ara na si Pastor Calillas, it's because I prayed. Ano siling ni Santiago? You ask not, you receive not because you ask not. Why kaya kabaton? Kaya ka magpangamuyo mo. Malangot lang buot mo nga yara sila ya. Bumayara mo kutani ba? Di kay why ka man yan nangamuyo. Amo na nga sila sa Bible, ang aton panimalay pangamuyuan. Ang ginikanan should pray for his children. Kamu nga kabataan, you have to pray for your parents. You have to pray for your needs. You have to pray for everything. Okay? So, mula na anay ang pinaka-basic nga fondasyon sa aton nga panimalay. Ano to? God and His Word, and then prayer. Let's pray. Ginoo, may naman niya lang itnon. Thank you for the privilege that you reminded us about these things. Kabay pa nga among panimalay, napasad gid sa malig-on nga pundasyon, napasad sa imo pulong. Kay ning amon prayer, in Jesus' name, amen. Sige. Dali man dasig man ni makwanta na. Mga kantata sa last hymn. And then we'll request Brother Francis to lead us. Ang aton mga gentlemen,
Lord's table kita. Kumita lang daw. Kumita lang daw. Pagtidaan. Let us all stand and sing the closing hymn. Magkakanta kita sa pag-prepare sa Lord's table. Apong ko lang galayan ay tanan na. Okay lang. Sige Kanta ko na yung Break Thou the Bread of Life.